Mga idolo, alam niyo ba kung gaano kalala ang nangyari sa Game 1? Hindi lang basta natalo ang Phoenix Suns, dinurog sila. Oo, tambak ng 35 points. Laban sa pinakabatang powerhouse ngayon sa West, ang Oklahoma City Thunder. Ang tanong ngayon, ganito ba talaga kalaki ang gap ng dalawang team? O may paraan pa ang Suns para makabawi sa Game 2? Sa video na ito, himayin natin paano na domina ng OKC ang Game 1. Sino ang mga nagpasabog na players? Saan nagkamali ang Suns? At anong critical adjustment ang kailangan nilang gawin kung gusto nilang mabuhay sa series na ito? Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Katatapos lang ng Game 1 ng Western Conference Playoffs at halos walang awa ang pinakita ng OKC laban sa Suns. From the opening quarter pa lang, ramdam mo na agad ang intensity ng Thunder. Pinakita nila kung bakit sila isa sa pinakadelikadong young team sa NBA ngayon. Pinangunahan ito ng kanilang superstar na si Shai Gilgeous-Alexander. Kontrolado niya ang tempo ng laro. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nape-pressure. At sa bawat possession, parang alam niya kung saan pupunta ang depensa. Kasama niya sa pag-atake ang rising star na si Jalen Williams. Habang sa loob naman ay nagbigay ng rim protection at scoring si Chet Holmgren. Sa kabilang side naman, ang Suns ay parang hindi nakahanap ng rhythm. Oo, may talento sa roster. Pero sa Game 1, mukhang sila ang team na hindi handa sa playoff intensity ng OKC. Simula pa lang first quarter, aggressive na agad ang Thunder. Pinipilit nilang tumakbo ang pace ng laro. Pass break pagkatapos ng defensive stop. Transition 3, drive sa gitna at doon nagsimula ang problema ng Phoenix Suns. Hindi sila makasabay sa bilis ng Oklahoma City Thunder. Sa second quarter, lalo pang lumaki ang lamang. Ang bench ng Thunder ay nagko-contribute din ng malaki, habang ang bench ng Suns ay halos walang impact. Ang resulta, pagdating ng halftime, malaki na ang lamang na OKC at halatang frustrated na ang Phoenix Suns. Kung akala ng Suns ay may chance pa silang bumalik sa third quarter, doon sila tinapos ng Thunder. Sunod-sunod na scoring run, transition dunk, step back 3, pick and roll domination. Si SGA ay halos hindi mapigilan, habang si Holmgren naman ay nagiging nightmare sa paint. Every time na nagtatangka ang Suns na mag-run, may sasagot agad sa kabilang side. At bago pa matapos ang quarter, umabot na sa mahigit 30 points ang lamang. Doon pa lang, halos alam na ng lahat, game over na mga idolo. Maraming factors kung bakit ganito kalaki ang lamang ng Thunder. Una na rito, ang defensive pressure. Ang depensa ng OKC ay napaka-aggressive. Pinipilit nilang magkamali ang Suns. Steals, deflection, pass break points. Pangalawa, pace ng laro. Mas mabilis ang laro ng Thunder. Kapag mabilis ang tempo, nahihirapan ang Suns na mag-set ng offense. Pangatlo, bench production. Ang bench ng OKC ay nagbibigay ng malaking tulong, habang ang Suns ay halos walang production mula sa kanilang second unit. Pang-apat, paint defense. Si Holmgren ay halos naging defensive wall. Maraming attempts ng Suns ang napigilan sa loob. Mga idolo, kung ikaw ay Phoenix Suns fan, medyo nakakabahala ang performance na ito. Narito ang ilang major problems nila. Una na rito, ang lack of ball movement. Masyadong stagnant ang offense. Maraming isolation plays. Sa playoffs mga idolo, hindi ito effective kung hindi pumapasok ang shots. Pangalawa, turnovers. Ang pressure ng OKC ay nagresulta sa maraming turnovers. At alam naman natin, kapag nagkamali ka laban sa Thunder, automatic pass break points yan. Pangatlo, defensive rotations. Maraming pagkakataon na nahuhuli ang Suns sa defensive rotation, kaya maraming open threes ang Oklahoma City Thunder. Kung gusto ng Phoenix Suns na makabawi sa Game 2, kailangan nilang gumawa ng malaking adjustments. Una na rito, slow down the pace. Hindi dapat makatakbo ang Thunder. Kailangan kontrolado ang tempo. Half-court offense, mas mabagal na laro. Pangalawa, attack Chet Holmgren. Oo, magaling si Holmgren sa depensa, pero kailangan siyang ilagay sa foul trouble. Kapag nawala siya sa loob, luluwag ang pinta. Pangatlo, more ball movement. Hindi pwedeng puro isolation. Kailangan gumalaw ang bola, drive and kick, extra pass, and open shooters. Pang-apat, defensive focus kay SGA. Ang pinaka-importanting adjustment, pigilan si Shai Gilgeous-Alexander. Kung magagawa nilang limitahan ang kanyang scoring at playmaking, magiging mas competitive ang laban. Isang game pa lang ito, at sa playoffs maraming bagay ang pwedeng mangyari.
Pero malinaw ang isang bagay. Ang Oklahoma City Thunder ay hindi na lang young team. Isa na silang legit contender na may superstar, may depth, may defense, at higit sa lahat, may confidence mga idolo. Pero wag din nating maliitin ang Phoenix Suns. Isang adjustments lang. Isang magandang shooting night lang. Pwede magbago ang momentum ng series. Mga idolo, kung nagustuhan nyo ang breakdown na ito ng Game 1 ng Oklahoma City Thunder versus Phoenix Suns, huwag nyong kalimutan i-like ang video. Mag-comment kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa series na ito. At mag-subscribe para mas marami pang NBA Playoffs analysis. At gusto kong malaman sa inyo, makakabawi ba ang Suns sa Game 2? O tuloy-tuloy na ba ang dominasyon ng Thunder? Comment nyo lang sa baba para pag-usapan natin. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Shay, last year you won your home opener of these playoffs by 51 points. This year it's by 35. What statement did you share with the world, but what statement did you remind yourself with this type of win? Yeah, we just got to play to a certain standard, no matter what the circumstances are. Now, he's getting the first. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.